Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasundo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vince. Nakatira dito sa lalawigan ng Visaya. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan. Matagal na po itong panahong nakalipas. Magpasa hanggang ngayon po ay nagsilbing isang bangungot umano sa aking ama ang kanyang karanasang ito na hindi niya makakalimutan pa hanggang sa kanyang paglisan umano dito sa mundong ibabaw. Naganap po ang pangyayaring ito taong 1975 at ang kanyang edad noon ay 16 na taong gulang pa lamang. Ayon po sa kanyang kwento, may magaganap na fiesta sa baryo ng kakilala ng kanyang kaibigang si Ruel. Kung kaya napagplanuhan nilang dumayo sa baryong iyon. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong baryo kung saan naganap ang karanasan ng aking ama bilang respeto na rin sa ibang taong mga nakatira doon. Ano tol, sama ka na ha? Akong bahalang magpaalam sa mga magulang mo para siguradong papayagan ka. Panimulang sabi ng kanyang kaibigang si Ruel. Naku, malabong mapapayag mo ang aking mga magulang pre. Lalong-lalo na sa aking nanay. Alam mo namang napakahigpit ng mga iyon pagdating sa paglalakwatsa. Tugon ng aking ama sa kanyang kaibigan. Pre, magtiwala ka lang. Alam mo namang malakas ako pagdating sa mga magulang mo eh. Natatawang sagot ni Ruel. Kaagad naman napagplanuhan nilang magkakaibigan at ng kanyang pinsang si June Ray kung anong araw sila pupunta sa baryo kung saan magaganap ang fiesta. Makalipas ang ilang araw at dumating na ang araw na pinag-usapan nilang magbabarkada at ng kanyang pinsan. Agad na ipinagpaalam siya ni Ruel sa kanyang mga magulang. Nagulat naman ang aking ama dahil walang kahirap-hirap na pinayagan kaagad siya ng kanyang ina. Ni hindi man lang nagtanong ang kanyang mga magulang kung ano ang kanilang gagawin sa baryong pupuntahan. Kaya't hindi na nag-atubili pa ang aking ama at agad nang nagbihis ng damit panlakad. Baka kasi biglang magbago pa ng isip ang kanyang mga magulang at hindi na siya payagan pa ng mga ito kung magtatanong pa siya. Ilang sandali lang ay binaybay na nila ang daanang papunta sa fiestahan. Noong medyo nakalayo na sila sa kanilang baryo, may nakasalubong silang kapitbahay na si Mang Tonyo. Masaya namang binati nila ang matandang si Mang Tonyo. Gumanti naman ng bati ang matanda sa kanila. Ngunit bago pa man sila makalagpas dito ay narinig nilang itong nagsasalita at nagsabing, "Oh, saan ba kayo pupunta mga bata? Ba't parang bihis na bihis yata kayo ah?" Sinabi naman ni Ruel na pupunta lang sila sa baryo ng kanyang kaibigan upang makifiesta. "Ano kamo? Makikifiesta kayo sa kaibigan nyo? Ay sus, ering mga kabataang ito. Alam nyo namang bantog na maraming aswang ang baryong iyon at matagal nang iniiwasan ang baryong iyon. Kung ako sa inyo ay huwag na kayong tumuloy at baka mapahamak pa kayo." Pagsasalaysay ng matandang si Mang Tonyo. "Ay sus naman Mang Tonyo, hindi naman po totoo ang mga balibalitang iyan.
Wala naman kasing nakakapagpatunay na talagang may aswang sa baryong iniiwasan ng mga kabaryo natin. Tugon ng pinsan ng aking ama na si Melvin. Ay nako, o siya sige. Bahala kayo kung ayaw niyong makinig sa akin. Nasa inyo na rin yan. Basta ang importante, binalaan ko na kayo ha. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon ang titigas ng mga ulo. Akala mo'y palaging tama. Hindi na nakikinig sa mga nakakatanda. Anya ni Mang Tonyo, sabay naglakad na papalayo sa kanila. Natatawa lang naman silang magkakabarkada sa sinabi ni Mang Tonyo at hindi nila iyon siniseryoso. Sa kadahilanang hindi naman talaga sila naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Lumaki na lang sila sa kanilang baryo pero wala man lang silang nakikitang aswang. Puro haka-haka lang naman ng mga matatanda ang mga aswang. Makalipas nga ang mahigit 1 oras ay nakarating na sila sa baryong iniiwasan ng iba nilang kanayon. Unang bumungad sa kanila ang mga taong nagkakasayahan sa tabi ng kalsada. May nag-iinuman, nagkakantahan at ang iba naman ay abala sa pagluluto. Habang hinahanap di umano ng aking ama at ng kanyang mga barkada ang bahay ng kakilala ni Ruel. Napansin ng aking ama na parang kakaiba kung makatingin sa kanila ang mga taong nag-iinuman. Pailalim umano ang mga ito kung makatitig at hindi sila nilulubayan ng titig ng mga ito. Pare, tingnan mo, nakakatakot naman dito. Bulong ng aking ama sa kanyang kaibigang si Ruel. Bakit naman? Tanong ni Ruel sa kanya. Hindi na nakasagot pa ang aking ama sa tanong ng kanyang kaibigan dahil nakita nito ang kakilalang taga roon sa baryo at kinawayan. Agad namang lumapit ang lalaki at ipinakilala sila dito. Ilang sandali lang ay naroon na sila sa loob ng bahay ng kakilala ni Ruel na itago na lang po natin sa pangalang Arnulfo. Hinaina naman agad sila ni Arnulfo ng pagkain at alak. Pagkatapos ay nagpaalam itong aalis sandali dahil may bibilin lang daw ito sa palengke. Mga tol, babalik rin ako kaagad ha. Sandali lang ito, may iniutos lang sa akin ng aking ina. Nakangiti naman silang tumango kay Arnulfo at nagpasalamat. Habang kumakain silang magkakaibigan, ay may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanilang lamesa at tumabi ng upo. Noong una ay nawiwirduhan pa ang aking ama sa matandang lalaki. Nagsasalita kasi itong mag-isa at parang bang may binubulong-bulong sa sarili. Kaya pinakinggan umano ng maigi ng aking ama kung ano ang sinasabi ng matanda. Pakiramdam niya kasi ay may sinasabi ang matanda sa kanila kaya lang ay pabulong. Umalis na kayo dito mga bata bago pa mahuli ang lahat. Mga aswang ang nakatira sa baryong ito. Delikado kayo dito. Naririnig ng aking amang wika ng matanda. Kami ho bang kausap niyo, tatang? Bulong ring tanong ng aking ama dito. Oo, kayo nga. Umalis na kayo rito bago pa gumabi. Dahil kung hindi, baka kayo pa ang maging handa sa fiesta nila. Tugon ng matanda tapos ay umalis na sa kanilang pwesto at tinungo ang labas ng bahay.
Hindi mawari ng aking ama ang mga oras na iyon kung nagsasabi ba ng totoo ang matanda o nagbibiro lang. Ngunit mula nang marinig niya ang sinabi ng matanda ay nakaramdam ng takot sa sarili ang aking ama. Sa isip-isip niya noon, papaano kung totoo nga yung sinasabi ng matanda? Kasi bago sila nakarating kanina sa baryo, binalaan rin sila ni Mang Tonyo. Sinipat pa ng aking ama ang labas ng bahay ng kakilala ni Ruel. Marami-rami ang nagiinuman na kung titingnan mo ang mga taong iyon ay pangkaraniwan lamang. Marahil lasing lang siguro yung matanda na yun kaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Bulong ng aking ama sa kanyang isipan. Makalipas pa ang ilang sandali ay magtatakip silim na at muli niya namang naalala ang sinabi sa kanya ng matanda. Kaya naalarma siya at hindi mapakali sa kinauupuan. Hanggang hindi na talaga mapakali ang aking ama dahil sa may kakaiba na talaga siyang nararamdaman. Lalo na nang masipat niyang parang biglang naging mata ng pusa ang mga mata ng mga lalaking nag-iinuman sa labas ng bahay. Mga tol, umuwi na tayo. Tara na. Pag-aaya ng aking ama sa kanyang mga kaibigan at pinsan. Akmang magtatanong pa sana ang mga ito, ngunit inunahan na ng aking amang lumabas ng bahay. Kaya't walang nagawa ang kanyang mga kaibigan kung hindi ang sumunod na lang. Maya-maya pa, nagulat na lang silang magkakaibigan nang may narinig silang malalakas na angil na nagmumula sa loob ng bahay. At noong lingunin nila iyon ay napakaraming asong kulay itim na naglalakihan at naroroon sa loob ng bahay. Samantalang wala naman iyon kanina. Wika pa ng aking ama. Nagbabaga ang mga mata ng mga aso at tila ba uling iyon na may apoy. Matutulis rin ang mga ngiping nakausli sa malalaking bunganga nito, habang walang humpay naman ang pagtulo ng mga malalapot na laway, at hindi sila nag-aksaya pa ng panahon at mabilis na kumaripas ng takbo papalayo sa bahay. Naririnig pa nila ang mga yabag ng nilalang na humahabol na sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng baryo. Habol ang hiningang nilingon nila ang baryong pinanggalingan at mas nangilabot pa sila nang makita nila ang isang bulto ng lalaking punong-puno ng balahibo sa katawan. At noong titigan nila iyon, ay ito pala ang lalaking kakilala ni Ruel. Sa kabutihang palad ay may nakita silang isang tricycle. Agad silang nagtalunan sa loob ng tricycle at iniutos sa driver na umalis kaagad sa lugar na iyon. Ayon sa tricycle driver ay pamangkin pala ito ni Mang Tonyo at inutusan siyang abangan daw kami dito sa lugar na ito dahil alam daw ng kanyang tiyuhin na si Mang Tonyo na kakailanganin daw namin siya. Laking pasasalamat naman namin kay Mang Tonyo at ang driver ng tricycle dahil marahil kung wala siya doon ay nasa bingit na kami ng aming kamatayan.
Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na sila bumalik pa sa iniiwasang baryo at hindi na rin nakita pa ng aking ama ang matandang lalaking nagbigay ng babala sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Noel. Bago ko po simulang ibahagi ang kwentong ito, nais ko po munang bumati ng isang magandang araw sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng walang sawang nakikinig at sumusuporta sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Alan. 52 anyos sa kasalukuyan at naninirahan po dito sa probinsya ng Negros. Kasama ang aking asawa at 2 anak. Ang karanasang ibabahagi ko po ay nangyari sa probinsya ng Palawan. Gaya po ng ibang sender nyo sa channel, ay hindi ko na po rin ibabahagi ang eksaktong lokasyon kung saan po nangyari ang karanasang ibabahagi ko bilang respeto na rin po sa mga naninirahan sa baryong iyon. Nagsimula po ang karanasang ito matagal ng panahon nang nakakalipas at ang edad ko nung mga panahong iyon ay 23 anyos pa lamang po ako. Ako po ay lumaki sa poder ng aking mga lolo at lola na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Norma at Lolo Pando. Sabi pa nga ng aking Lola Norma, nung pinanganak po ako ng aking ina, ay palaging nag-aaway ang aking mga magulang at noong magdadalawang buwan na ako ay tuluyan ng naghiwalay sila, itay at inay. Kaya naman iniwan ako ng aking nanay para mga tulong sa Maynila. Sabi ni Lola Norma noong mga unang buwan nito sa Maynila, parati itong nagpapadala ng sulat at pera. 3 buwan din itong nagpapadala ng sulat at noong mag-iisang taon na ito sa Maynila ay hindi na ito nagpadala pa ng sulat muli. Ang huling padala nito ng sulat ay nagsabi ito kay Lola Norma na hindi na siya uuwi dahil nakatagpo na ito ng asawa at meron na silang 2 pang anak. Nang mamaalam ang aking lolo at lola ay hinabili nito ang kahuli-hulihang sulat ng aking nanay kung saan nakasulat ang address nito. At dahil nga sa pagkasabik kong makita ang aking ina, ay agad akong namasukan bilang kargador sa isang tindahan sa bayan ng Palawan. At nang makaipon ng pera, ay agad akong lumawas ng Maynila upang hanapin ang aking ina. Ngunit sa kasawiang palad, hindi ko po nahanap ang aking ina dahil na rin nagbago na ang lugar at ang mga kabahayan. Sabi nga nila, mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Kaya naman Kuya Bari, naghanap na lang ako ng mapapasukan. Makalipas lamang ng 1 linggong paghanap ng trabaho, ay agad naman akong nakapasok bilang boy sa isang mayamang pamilya. Dito ko rin po nakilala ang aking napangasawa na tawagin na lang natin sa pangalang Jovi. Si Jovi po ay kasambahay sa bahay na iyon at ulila din sa pamilya, kaya naman agad kaming nagkapalagayan ng loob. Noong nakaipon kami ng kaunting pera, nagkasundo kaming umalis na sa pinagtatrabahuhan at umuwi na sa lugar
ng masbate kung saan ito lumaki at doon na rin manirahan. Mag-aalas 3 na nang makarating kami sa bayan ng Masbate at ang buong akala ko ay doon na natatapos ang aming biyahe. Kaya naman nagulat ako nang sabihin ng aking asawa na kakailanganin pa naming sumakay ng habal-habal upang makarating sa tampalan ng mga bangka. Pwede ba tayong magpalipas muna ng gabi dito at ipagpabukas na lang natin ang pag-alis? Tanong ko sa aking asawa. Agad naman itong tumingin sa akin at ngumiting nagwika ng, "Naku, mahal kong asawa, delikado ang magpalipas ng gabi dito. Kaunting hintay na lang at dadating na ang bangka na masasakyan natin." Makalipas lang ng kalahating oras ay may natanaw kaming bangka sa di kalayuan sa pantalan. Kaya naman agad akong napangiti dahil sa makakasakay na kami. Magdidilim na din kasi ng mga oras na iyon, kaya naman nagmadali na kami at sumakay sa bangka. Makalipas lang ng ilang minuto ay nagtanong ako sa aking asawa kung malayo pa ba ang baryo nila. Agad naman itong nagwika ng, Hindi naman, malapit na tayo." Noong lumingon-lingon naman ako sa paligid ay may natanaw akong isang baryo na parabang may fiestahan sa dami ng ilaw at may mga narinig pa akong nagkakantahan. Hindi ko naman iyon pinansin pa at nang makarating na kami sa pangpang ng baryo kung saan lumaki ang aking asawang si Jovi, ay agad naman kaming naglakad papunta sa isang bahay sa di kalayuan sa dagat. At agad nagwika si Jovi ng, "O mahal, andito na tayo. Ito ang bahay ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila, tatay at nanay." Ang bahay po nila iyon, Kuya Bari, ay tipikal na bahay ng mga tao sa probinsya na may silong at may mataas na parte ng bahay kung saan kami matutulog at may maliit na bakuran. Doon ay mapayapa kaming namumuhay. Ako ay nangingisda at paminsan-minsan ay nagtitinda din ng mga huli kong isda sa bayan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Makalipas ang isang taong pagsasama namin ni Jovi, ay biniyayaan kami ng isang anak. Nang pinagbuntis niya ang panganay naming anak, ay parati itong naghahanap ng inihaw na bitukan ng baboy. At tuwing umaga ay nagpupunta ito sa maliit na palengke doon sa baryo naming iyon. Isang araw, noong papalaot na ako, ay naghabili ng aking asawa na kung gusto ko raw ba ng inihaw. Ibinida pa nito na napakasarap ng inihaw na bitukan ng baboy na tinitinda ng isang matandang lalaki doon sa palengke tuwing hapon. Noong tignan ko naman ang aking asawa sa kanyang mga mata, ay tila ba sarap na sarap siya sa inihaw na iyon. Kaya naman, nagwika ako sa kanya na bilhan na rin niya ako at dalhin na lamang sa bahay. Baka kasi gabihin ako sa pag-uwi. O sige Alan, dadalhan na lang kita mamaya. Magdidilim na nang makauwi ako sa bahay.
At pagpasok ko nga sa bahay ay agad na akong nakaamoy ng masarap na inihaw. Kaya naman agad akong nagtungo sa mesa kung saan kami kumakain. At doon nga'y nakita ko ang aking asawa na naghahain na ng pagkain. Kaya naman agaran akong umupo at noong kakain na sana ako ay napansin ko na walang sausawan ang inihaw na dala ng aking asawa. Kaya naman agad akong nagtanong dito kung nasaan ang sausawan ng inihaw na dala niya. Baka kasi nailagay lang niya ito sa isang plastik. Sumagot naman siyang wala umanong sausawan ang binibentang inihaw ng matanda. Ngunit masarap pa rin daw kahit wala itong sausawan. Kaya lang ay hindi ako nakukontento kapag walang sausawan. Kaya nanghingi na lamang ng kalamansi. Inabot naman ni Jovi ang kalamansi at agad ko itong piniga sa inihaw na bituka ng baboy. Maya-maya pa'y parehas kaming nagimbal sa nakita namin. Dahil agad na nagbago ang wangis ng inihaw na bituka ng baboy at naging isa itong bituka ng kung anumang hayop na hindi ko maintindihan. At ang kaninang masarap na amoy ng inihaw ay bigla na lamang itong naglabas ng masangsang na amoy na parabang amoy na bulok ng hasang na isda na nabubulok. Sandali ko pang tinitigan iyon hanggang sa walang ano-ano ay napansin kong tumitibok pa iyon at may mga nakabalumbon na buhok ng tao at nangingitim na dugo sa paligid. Kaya naman agad naming itong itinapon sa labas ng bahay. Subalit bigla na lang kaming nakarinig ng huni ng ibong nasa taas ng aming bubungan na tila ba paikot-ikot lang ito. Agad na akong kumuha ng buntot ng pagi na binigay sa akin ng aming kapitbahay nang malaman nito na nagdadalang tao ang aking asawa. Hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganitong nilalang Kuya Bali. Bilang respeto na lang sa kapitbahay namin, ay tinanggap ko na lamang kahit na hati ang aking paniniwala sa mga ganitong nilalang. Noong makuha ko na ang buntot pagi ay agad ko namang tinabihan ng aking asawa at parehas kaming nakaramdam ng pangingilabot at nakiramdam sa paligid. Nang may bigla na lamang bumagsak sa aming bubungan at nakita ko pa na pilit itong binubuklat ang aming pawid na bubungan. Tila parang galit na galit itong pilit buksan ang pawid. Kaya naman, noong matanaw ko na ang kamay nitong may naghahaba ang kuko na papasok sa butas ay kaagad kong hinampas ng buntot ng pagi. Agad itong umangil ng napakalakas at mabilis na lumipad papalayo. Dahil sa takot ng aking asawa ay napayakap na lang ito at umiyak dahil na rin sa pag-aalala sa aming magiging panganay na anak. Maya-maya'y nagsuka ang aking asawa. Hindi ko alam ang aking gagawin. Takot na takot kaming dalawa noong mga sandaling iyon. Naghintay na lang ako ng mag-umaga para dalhin ang aking asawa sa isang manggagamot. At hindi nga nagtagal, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad kaming pumunta sa isang kilalang manggagamot sa isla na yun at pinatingin ang aking asawa. Dahil na rin sa
walang tigil nitong pagsusuka. Noong matignan siya ay wala namang kaming dapat ikabahala umano dahil ang mga sinuka ng aking asawa ay ang mga nakain niyang inihaw na bituka ng tao. Kaya naman, nang hindi pa nakakapanganak ang aking asawa, ay nagkasundo kami na manirahan na lang sa Palawan, doon sa bahay ng aking lolo at lola. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na muli kaming tinambangan pa ng aswang. Naging isang malaking leksyon para sa aking asawa ang pagbili ng bituka ng baboy. Magmula po noon ay hindi na siya kumakain pa ng inihaw na bituka o ang tinatawag nating isaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming email. Gumagalang, Alan. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Erlinda. Edad 31 na at nakatira dito sa lalawigan ng Negros. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola Nita nang minsang maranasan niya ang kakaibang pangyayari at kamuntikan na siyang magawi sa kalye ng mga aswang kasama ang kanyang mga kaibigan. Naganap po ito, Kuya Bari, dekada 70 at ang edad niya noon ay 21 na. Ayon po sa kwento ni Lola Nita, Kuya Bari, ang kanyang trabaho noon ay naglalako siya sa mga liblib na baryo ng mga iba't ibang produktong pampaganda, pabango at mga panghaplos sa katawan. Kasama ang dalawa niyang kaibigang sina Maribel at Jocelyn. Minsan naman kapag wala talagang pera ang mga taong inaalok niya ng mga produkto ay ipinapautang na lang niya iyon. Pagkatapos ay lingguhan ang bayad. Isang araw, halos naubos na nilang magkakaibigang alukin ng mga dala nilang produkto ang mga nakatira sa baryong kanilang pinasukan. Subalit walang bumibili o kaya ay umutang man lang para kahit papaano ay may pera man lang silang hawak. Kaya naman katanghali ang tapat na ay wala pa rin silang kain. Dahil sa doon lang din sila kumukuha ng pambiling pagkain sa porsyentong kikitain nila sa mga produktong mabebenta nila. Ano ba naman yan? Gutom na ako. Nagre-reklamo na tong bulati ko sa tiyan. Reklamong wika ni Lola Nita sa kanyang mga kaibigan. Oo nga, ako din eh. Gutom na ako. Kaya lang paano tayo kakain? Wala pa tayong benta kahit isa man lang. Sagot ng kanyang kaibigang si Maribel. Oo nga bakit ba kasi napakakuripot ng mga tao dito sa baryong pinasukan natin? Napapakamot sa ulong wika ni Jocelyn. Nagsabi naman si Lola Nita na maglakad pa sila papunta sa susunod na baryo at baka doon ay may bibili na sa kanila. Sumang-ayon naman ang dalawa niyang kaibigan at naglakad na nga sila papunta sa susunod na baryo. Habang naglalakad sila ay panay reklamo na si Maribel. Anya pa, gutom na siya at uhaw na. Idagdag mo pa ang tirik na araw ng mga sandaling iyon. Hayaan mo't pag may nadaanan tayong bahay, makikiinom muna tayo. Wala pa kasi tayong pambiling tinapay eh. Pampaalis man lang sana ng gutom. Wika ni Lola Nita.
Habang naglalakad na sila sa kalsada, ay may mangilang-ilang tao silang nakakasalubong at nagtatanong kung ano ang kanilang paninda. Di kalaunan ay swerte namang may bumili na sa kanilang paninda, kaya natuwa si Lola sapagkat makakabili na sila ng tinapay. "Saan ba kayo tutungo, mga ineng?" tanong ng matandang lalaking bumili ng panghaplas sa katawan. "Ay, doon po manong sa kasunod pong baryo. Magbabaka sakaling makabenta po kami ng mga dala naming produkto." Sagot naman ni Lola Nita. Napansin ni Lola na kumunot ang noo ng matanda at para bang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. "Ano? Doon kayo pupunta sa kasunod na baryo? Naku mga ineng, kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy dahil mapapahamak lang kayo sa baryong iyon." Tugon ng matanda. Manong, bakit naman po kami mapapahamak? Magbibenta lang naman po kami ng mga gamit. Tsaka hindi po kami gagawa ng masama doon. Kaya bakit po kami mapapahamak doon? Pagtatakhang tanong ni Jocelyn. "Hindi nyo ba alam na malapit na sa kalye ng mga aswang ang baryong pupuntahan nyo?" Tugon ng matanda sa tanong ni Jocelyn. "Ay sus, manong talaga. Mahilig talagang magbiro. Hindi naman po totoong mga aswang, kaya wag nyo na kaming takutin." Anya ni Maribel. "Ay sige, nasa sa inyo yan. Kung maniniwala kayo o hindi. Basta, ang importante, binalaan ko kayo ha. Siya nga pala, kung talagang gusto nyong pumunta sa kasunod na baryo at hindi ko na kayo mapipigilan pa, hanggang bungad lang kayo dapat. Huwag na kayong pumasok pa sa pinakadulo dahil malapit na doon ang kalye ng mga aswang. Tsaka lumabas na kayo kaagad sa baryong iyon bago pa magtakip silim." Wika ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa baryo. Kaya nagpahinga muna silang magkakaibigan nang may nadaanang tindahan at bumili sila ng tinapay. Ay, nakakapagod naman itong ginagawa natin. Araw-araw na lang tayong palaging ganito. Kung hindi tayo kakayod at maglalako ng paninda, walang kakainin ang ating pamilya. Reklamong wika ni Maribel habang kumakain ng tinapay. Ay nako, hayaan mo na lang. Pasalamat na lang tayo't may trabaho pa tayo. Yung ibang mga babae dyan, halos hindi magkanda o gaga sa kabubuhat ng mga sako-sakong uling, magkapera lang. Tugon ni Lola Nita. Matapos nilang magpahinga ay nakiusap sila sa may-ari ng tindahan kung maaari ba silang makiinom ng tubig. Pinapasok naman sila sa bahay ng matandang babaeng may-ari ng tindahan at binigyan ng isang pitsil na may lamang tubig at saka baso. Dahil sa mga uhaw na silang magkakaibigan, kung kaya hindi na nila nilalasaan pa ang tubig at diretsong lagok na lang ang kanilang ginawa. Ay salamat. Salamat naman at naginhawaan na tayo. Bulalas na wika ni Maribel bago humugot ng isang malalim na hininga. Oo nga, pakiramdam ko nawalaan ang gutom ko. Sagot naman ito ni Jocelyn. Noong akmang iinom pa sana si Lola ng tubig nang bigla niyang nalasahan na parang kakaiba ang lasa ng tubig. Parang di umano iyong lasang mapakla at malapot-lapot ang tubig.
Sandali niya pang inamoy-amoy ang basong may lamang tubig. Doon lang niya napagtantong kakaiba ang amoy ng tubig. Amoy malansa at parang amoy iyon ng parang patay na dagang matagal nang nakababad sa tubig at amoy kalawang na amoy dugo. Kaya halos maduwal siya sa kanyang naamoy. Sinabi rin naman niya sa dalawa niyang kaibigan na amuyin ang tubig na nasa baso nila dahil kakaiba umano ang amoy nito. Sinunod naman ng dalawa iyon at yun nga, kumpirmado ni Lolang napakabaho ng tubig na iniinom nila. Napatakbo naman sa labas ng bahay silang tatlo at doon ay isinuka nila lahat ng kinaing tinapay. "Anong amoy yun? Napakabaho naman," bulalas ni Jocelyn. Akmang sasagot na sana si Lola Nita nang makita niya ang tatlong banga sa gilid ng bahay ng may-ari ng tindahan. Kaya nag-usyoso siya kung ano ang laman noon. Dahil nakita niya kaninang doon kumuha ng tubig inumin ang matanda bago sila iniwan sa loob ng bahay at nagtungo sa likod ng bahay nila. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga banga at binuksan niya iyon. Noong mabuksan na niya iyon, agad na napatakip siya ng ilong at nanlaki ang mga matang kinilabutan ang kanyang buong katawan. Anya pa, napatakip siya sa ilong dahil sa sobrang bahong umaalingasaw doon sa banga nang buksan niya iyon. At nanlaki ang kanyang mga matang kinilabutan ng buong katawan niya dahil sa kitang-kita niyang may buhok ng taong nakalutang sa loob ng bangang puno ng tubig. At may mga naglalakihang uod ang gumagalaw sa loob ng banga. Sunod-sunod na namang nagsuka silang magkakaibigan. Tapos ay agad na binalikan ang mga bag na dala nila na naroroon sa loob ng sala. Nang makuha na nila ang bag ay walang lingong nagmadaling tumakbo palabas ng bahay hanggang sa makalayo na sila sa bahay ng matanda. Ngunit bago pa man sila makalayo ay narinig nilang sumigaw ang matanda at tinatawag sila't pinapabalik nito. Ngunit hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na lingunin ang matanda dahil sobrang takot na ang kanilang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kung kaya mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo hanggang sa tuluyan na silang makalabas sa baryong iyon. Mangiyak-ngiyak naman si Lola nang naroroon na sila sa maraming tao dahil hindi sila makapaniwalang totoo pala ang sinasabi ng matanda kanina na may mga aswang sa baryong pupuntahan nila. Samantalang si Jocelyn naman ay walang humpay ang pagdura nito ng laway dahil ayon dito ay pakiramdam niya ay nalalasahan pa rin niya ang amoy ng kalawang na amoy dugong tubig na ininom nila. Nagmungkahi naman si Lolang bumili sila ng candy para maibsan umano ang pandidiring nararamdaman nila. Matapos ang kanilang naranasan ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na magbenta pa ng kanilang produkto. Napagpasyahan na lang nilang magkakaibigang umuwi na lang sa kani-kanilang mga bahay. Hindi na muling bumalik pa si Lola sa kanyang trabahong maglalako ng mga produkto. Sa halip ay nangamuhan na lang siya sa bayan hanggang sa makilala na niya si Lolo Manuel at naging asawa.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Naway isa ako sa mapili niyong basahin ang aking ipinadalang kwentong karanasan ng aking lola noong siya ay dalaga pa at napunta sa kalye ng mga aswang. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Erlinda. Magandang gabi po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rosemary. Nakatira dito sa isang baryo ng lalawigan ng Iloilo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ng aking ama tungkol sa isang babaeng hinangaan niya na nagtatrabaho sa karinderya noon sa pinagtatrabahuhan niyang construction. Ngunit ang nakakagimbal ay may tinatagong lihim pala ang babaeng iyon. Dekada 60 noong maganap ang pangyayaring iyon at ayon sa aking ama ay edad 22 pa lang siya ng mga panahong iyon at nagtatrabaho bilang labor ng construction sa isang gusali. Anya pa ay may nakilala siyang isang babae sa karinderyang kinakainan nila. Itago na lang po natin sa pangalang Elvira. Maganda umano ang dalagang iyon. Balingkinitan ang katawan. Mahaba ang buhok na palaging nakapusod at morena lang si Elvira. Sige na, Elvira. Payagan mo lang manligaw itong si Francisco. Wika ng kaibigang katrabaho ng aking ama na si Kaloy nang minsang kumain sila ng tanghalian sa karinderyang pinagtatrabahuhan ng dalaga. Oo nga, Elvira. Matagal-tagal na rin ako nagpaparamdam sa iyong manligaw pero binabaliwala mo lang ako. Dagdag na wika ng aking amang si Francisco. Ay naku, ako'y tigil-tigilan nyo nga dyan. May ginagawa ako dito ha. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kesa may kasamang lalaki sa buhay. Pare-pareho namang sakit ng ulo yan. Saway ng dalaga. Aray, grabe ka naman. Ang sakit mo naman magsalita, Elvira. Sapul ako dun ha. Pabirong wika ng aking ama. Matapos nilang kumain ng tanghaliang iyon, ay nagpaalam na sila sa dalaga at bumalik na sa trabaho. Ang sabi ng aking ama, Kuya Bari, talagang tinamaan raw siya talaga doon sa dalaga. Dahil kahit anong gawin niya, ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang dalagang si Elvira. Kaya naman nagtsatsaga talaga siyang mangulit sa dalagang manligaw. Mapasagot lang niya ito. Elvira, ihatid kita mamaya sa inyo. Wika ng aking ama sa dalaga. Naku, wag Francisco. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Pagkataray ng dalaga. Ay, ganun ba? O sige. Pupunta na lang kami ng mga katrabaho ko sa bahay niyo ha. Para naman maging formal ang panliligaw ko sa iyo. Anya ng aking ama. Napansin niyang biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng dalaga at biglang tumalim ang mga mata nito at sumimangot. Sige na, Elvira. Sabihin mo naman sa amin kung saan ang bahay niyo at pupuntahan ka naming mamayang gabi para manligaw ng formal itong si paring Isko. Wika pa ng katrabahong si Lito na ang tinutukoy nitong Isko ang palayaw na pangalan ng aking ama. Tinanong naman umano sila ng babae kung talagang seryoso ba sila sa sinasabi nilang pagpunta
sa bahay ng dalaga. Oo naman, oo, seryoso kami. Maiksing tugon ng aking ama. Sige, kung mapilit kayo, sasabihin ko sa inyo kung saan ako nakatira. Anya ng dalaga at binigyan sila ng lokasyon kung saan nakatira ang babae. Natuwa naman ang aking ama dahil ang buong akala niya'y pumapayag na ang babaeng liligawan niya, sapagkat itinuro nito kung saan ito nakatira at anya pa ay magiging formal na ang kanyang panliligaw at makikilala na rin niya ang mga magulang ng babae. Kinahapunan, pagkalabas nila sa trabaho ay kaagad na nagkita-kita sina Lito, Kaloy, Doming at ang aking ama sa bukana ng baryo kung saan sila naninirahan. Pasado 6:00 na nang makumpleto silang magkakaibigan dahil sa may ginawa pa umano itong si Lito, samantalang si Kaloy at si Doming naman ay may pinuntahan pa bago dumiretso sa kanilang tagpuang magkakaibigan. Wow, ang tagal nyo naman. Mahigit 1 oras na ako naghihintay dito. O tinan mo, nilalamok pa nga ako eh. Reklamo ng aking ama. Ay nako, pasensya ka na paring Isko. Si nanay kasi ang dami-daming inuutos sa akin bago pa ako umalis. Pangangatwiran ni Lito. Ako nga rin eh. Pinakuha pa ako ni nanay ng yung mga gamit sa kamag-anak dun sa kabilang bahay bago ako pinayagang umalis. Sabat naman ito ni Doming. Ay nako, siya. Sige, tara na. Baka abutan pa tayo ng gabi sa daanan. Anya pa ng aking ama't bit-bit ang alak at manok na gagawin nilang pulutan kapag mag-iinuman na sa bahay nila Elvira. Ganoon raw po kasi noon, Kuya Bari. Kapag aakyat ka ng ligaw sa dalaga, kailangan mong magdala ng kakataying manok o kaya'y kahit na anong pagkain sa bahay ng dalaga. Nang sa ganun ay hindi ka tapunan ng arinolang may ihi ng ina ng dalagang nililigawan mo kapag may dala kang pagkain. Biro lang po. Respeto po kasi iyon sa mga magulang ng babae kapag may dala kang pagkain o kaya'y kakataying manok at alak sa bahay ng dalagang nililigawan mo, lalong-lalo na sa ama ng dalaga. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang sandali pa'y kasalukuyan na silang naglakad patungo sa bahay ni Elvira. Habang naglalakad sila ay napapansin ng aking ama na tila ba palayo na sila ng palayo sa mga kabahayan at pawang naglalakihang mga talahiban na lang ang kanilang nakikita. May mga nadadaanan pa nga daw silang maliliit na kalsadang putikan na animoy paliguan ng mga kalabaw. Grabe naman dito, itong daanan na ito. Alam mo, buti na lang hindi nahihirapan si Elvira dumaan dito kapag pumapasok siya sa karinderya. Reklamo ni Lito. Naku, huwag ka nga magreklamo pa dyan. Bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating kaagad tayo doon sa bahay ni Elvira. Wika ng aking ama. Oo na, ito na po at binibilisan ko na nga po ang paglalakad. Kahit na nagkakaputik-putik na itong salawal ko. Tugon at pabiro ni Lito. Makalipas lang ang mahigit 1.5 oras ay malapit na sila sa bahay ng dalaga. Kung kaya nakaramdam na ng nerbiyos ang aking ama
dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ng dalaga. Kapag sasabihin niya sa mga itong liligawan niya ang kanilang anak. Ay nako, bahala na. Basta kahit anong mangyari, liligawan ko si Elvira. Kahit pa habulin pa ako ng itang ng ama nito. Wika ng aking ama sa kanyang isipan. Natanaw na nilang may kaunting liwanag pa ang bahay ng dalaga. Kung kaya alam nilang gising pa ang mga iyon. Kaya naman nagmadali na silang maglakad papalapit sa bahay. Noong papalapit na sila umano ay napansin ng aking ama na tila ba may mga matang nagmamasid sa kanila sa paligid. Anya pa, bigla daw nag-iba ang klema ng hangin sa buong paligid. Sapagkat naging maalinsangan umano iyon at nakaamoy na rin sila ng tila mabaho na para bang may patay na hayop na nabubulok sa paligid. Tahimik lang akong naglalakad habang ang aking mga kaibigan ay nagrereklamo na't nakatakip ang palad sa kanilang ilong. Ano bang amoy iyon? Grabe, napakabaho naman. Reklamo ulit ni Lito. Naku, wag ka nang magreklamo pa dyan. Baka may namatay lang na daga dyan o tapos tinapon lang sa malapit. Tugon ng aking ama. Kaya naman, nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hanggang sa ilang sandali pa ay biglang may nasipat na dalawang matanda ang aking ama. Tuon sa di kalayuan sa labas ng bakuran sa bahay nila Elvira. Sandali umano siyang napahinto at tinitigan ang matanda upang alamin kung sino iyon. O kaya'y baka iyon na nga ang mga magulang ni Elvira. Subalit bigla na lang siyang nagulat. Dahil sa muling pagsipat niya sa dalawang matanda ay bigla na lamang iyong naging asong malaki at nagbabaga ang kanilang mga mata sa dilim. Kaya naman napaatras silang magkakaibigan at akmang magkukubli sana. Subalit huli na ang lahat dahil nakita nilang kumaripas na ng takbo ang dalawang aso at mabilis na sinunggaban silang magkakaibigan. Mabilis na dinumog ng malaking aso ang kaibigan ng aking amang si Lito at agarang kinagat ito sa balikat. Mabuti na lamang at bitbit ng aking ama ang manok, kung kaya iyon ang nilapa ng nilalang. Naku po, tulong! Kinagat ako ng aswang! Sigaw ni Lito nang akmang kakalagkarin na ito ng nilalang sa pamamagitan ng bunganga at matalim na ngipin nito. Mabilis namang naghanap ng kahoy ang aking ama at noong makakita na nga siya ay agaran niyang hinambalos ang nilalang na kumakagat kay Lito. Kung kaya ang aking ama naman ang hinarap ng nilalang. Bahagya pa umano siyang napaatras nang bumaling sa kanya ang nilalang. Sa kadahilanang nagtataasan ang mga makakapal na balahibo ng nilalang at walang humpay ang pagtulo ng laway nito. Demonyo kang aswang ka! Talagang balak mo pa kaming patayin ha? Galit na hinampas ng bato ni Doming ang aswang. Kung kaya kumaripas na sila ng takbo pabalik sa dinaanan nila. Anya pa ng aking ama habang naririnig nila umano ang malakas na pagpagaspas ng pakpak at huni ng wakwak sa paligid ay sandali siyang napalingon sa pinanggalingan nila. At noong lumingon daw siya, Kuya Bari, ay nakita niya si Elvira
na nakatayo sa may bakuran habang nakatanaw lang sa kanilang tumatakbo papalayo. Mabuti na lamang at nakatakas sila sa mga nilalang na humahabol sa kanila't walang nangyaring masama, kundi kaunting galos at sugat lang. Magmula nga noong mangyari iyon, Kuya Bari, ay hindi na nila nakita pa si Elvira na pumasok sa karinderya at hindi na rin silang magkakaibigang nagtangkang bumalik pa sa liblib na tirahan ni Elvira. Dahil sa nalaman nila mula sa baryong nilabasan nilang magkakaibigan na aswang pala ang pamilya ni Elvira. Kung kaya sa liblib na ang mga iyon nakatira, sa kadahilanang pinangingilagan pala ang pamilya ni Elvira ng mga kababaryo. Kung kaya lumipat ang mga ito doon sa liblib na baryo. Magmula noon, kahit nabigo ang aking ama, ay hindi na lang siya pumunta doon sa karinderya sa Iloilo para malimutan lang ang kanyang minamahal na si Elvira. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Muling gumagalang, Rosemary. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.